Ang COVID ang sakit na naidudulot ng SARS-CoV-2. Ang virus na ito ay nabibilang sa pamilya ng coronavirus. Ang coronavirus ay isang klase ng virus na may mga spike na nakapaligid sa katawan nito, na kung pagmamasdan ay kalintulad ng corona. Ang coronavirus ay umatake sa respiratory tract, sa ating baga at sa paghinga ng mga tao. Kasama sa pamilyang ito ang SARS at MERS. Pero ang kadalasan na sakit na nakukuha dito ay ang 4 na strain ng pangkaraniwang sipon o ang common cold. Walang pinagkaiba ang sintomas na naidudulot ng COVID-19 sa trangkaso o flu, na may 2 o 3 strain na umiikot sa mundo taon-taon. Tulad ng ibang coronaviruses at influenza, lumulutang ito sa ere bilang aerosols. Ito ay napakaliit na hindi nakikita ng ating pangkaraniwang mata. Ito ay ating hinihinga at nasa mga bagay na ating hinahawakan sa araw-araw. Pumapasok ito sa ilong, mata at bibig. Hindi maiiwasan ang pagkalat nito ng mabilisan. Ayon sa UPMC noong 2006, tulad ng influenza, lahat ng respiratory viruses ay kumakalat sa komunidad sa loob ng 8 linggo kahit pa mag-mask, lockdown at social distancing. Itong sinasabing pagkalat o spread ay iba sa hawa o transmission, kung saan ang spread ay maaaring mangyari at tunay na nangyayari sa bawat kilos natin. Ngunit hindi nakakahawa ang mga taong walang sintomas o asymptomatic, samantalang ang transmission ay nangyayari sa pagitan ng isang taong may sakit at taong walang sakit. Sabi nga ni Dr. Anthony Fauci, Director ng NIAID ng Amerika, all the history of respiratory-borne viruses of any type, asymptomatic transmission has never been the driver of outbreaks. The driver of outbreaks is always a symptomatic person. Even if there's a rare asymptomatic person that might transmit, an epidemic is not driven by asymptomatic carriers. Kung hindi tayo nahahawa sa mga asymptomatic o walang sintomas, bakit nagkakasakit pa rin ang mga tao? Marahil sa pangkaraniwang panahon ay may ilang trilyong virus sa loob ng ating katawan. Ang normal na kalagayan ng virus ay tulog o dormant. Pag nakompromiso ang ating kalusugan, bumabagsak ang ating immune system. Ang mga virus na ito ay kumakapit sa ating mga napinsalang selula at kusa silang nagduduplika ng kanilang RNA at nagpaparami. Sa tuwing ika'y nagkakasakit, itanong sa sarili, ikaw ba ay nahawa o nangibabaw ang dormant na virus sa nakompromiso mong katawan?